mas mapalad ang nag-uunawa sa inuunawa, no? Yan. Noong hiwalay sa iyo, mamamatay. Yaong hihiwalay sa iyo, mamamatay. At ang nagtataksil, wawasaking tunay. So dito sa last verse, mga kaibigan, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko. Yan, ito naman yung hangarin niya, no? So, dito ngayon, sa kanyang conclusion, binawi niya ngayon. Sa piling ng Diyos, manatili ako. Wow, no? Kaya gayahin natin, mga kaibigan, sa piling ni Lord, manatili po tayo. Manatili po tayo sa piling ni Lord. Ayan. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So dito sa first line po, first two lines po tayo. Ngunit sa sarili tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Kasi nakalagay dito, mga kaibigan, sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ating lingwahe, sa Pilipino, unahin natin hanapin ang kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran, at ang lahat ay idadagdag sa atin. So, di ba napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon? So, yan, hangarin natin na manatili tayo sa ating Panginoon. Pag yan ay naalaala natin, seek ye first the kingdom of God. Pag gising natin sa umaga, ating ibulay-bulay. Sa ating pagkain, hindi tayo makalimutan mag-pray. Sa ating pag-alis sa bahay, hindi natin makalimutan mag-pray. At sa ating pagbalik, hindi natin makalimutan magpasalamat. At kung ano man yung mga natamo natin, ng mga success o kaya mga pagpapala, pasalamatan po natin sa ating Panginoon. So yan, no? So napakaganda pag manatili tayo. Tungad ng isang sanga, ng isang halimbawa mangga, no? Uso kasi ngayon ang mangga, no? So halimbawa yung sanga ng mangga maputol. Ito ay matuyo at magiging panggatong dahil wala na siyang source. Parang ganun po tayo, mga kaibigan, no? Pag tayo ay kay Lord, ibig sabihin, nakaangkla tayo sa Kanya, nakakabit tayo sa Kanya, hindi tayo matutuyo, hindi tayo mawala ng pag-asa dahil ang hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. So, di ba napagaganda, mga kaibigan, pag ganun pong ating gawin? So, yan, dito na tayo sa pangalawa, no? Sa pangalawang punto. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. No? So, mga kaibigan, mayroong isang mataas na tao, no? Parang ang sabi ng nag-advise sa kanya, sabi niya, Sir, parang mayroong ang iyong kabiyak po ay mayroong fear of the future, no? Parang fear of the unknown, no? So ibig sabihin, natatakot tayo na walang dahilan, natatakot tayo sa kinabukasan. Alalahanin natin, mga kaibigan, dahil si Lord ay ipinanganak sa pagitan ng banal na espiritu. Tapos after that, siya ay nagministeryo. Siya ay pinako sa krus, naghirap sa Kalbaryo. At siya ay inilibing. At siya ay nababuhay muli. At pumunta sa langit. Nag-ascend sa langit at umupo sa kanan na trono ng kanyang Ama. So, ibig sabihin, dahil si Lord ay nabuhay, siyang ating hope, siyang ating pag-asa. Ha? So, kaya makibigan, whatever happened, no need to worry because God is watching us from a distance. God is always ready to respond to whatever request we have according to His will, no? Sa kanyang kalooban. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, no? So sabi ng isang nagbibiro na isang military officer, sabi niya, habang may flag pang Pilipinas, ibig sabihin na nakatayo pang flag natin, ibig sabihin na tayo ay independent pa rin. No? So yan po sabi niya, no? Yan, sa piling ng Panginoon, Yahweh, ako'y mapanatag. No? So kaya, mga kaibigan, mayroong, di ba sa bawat bansa ay mayroong border. So pag makita natin sa halimbawa sa ibang bayan sa ibang nasyon, no? Sa ibang nasyon halimbawa ang isang tao. So ngayon, pag makatawid siya sa border na yon, ibig sabihin malaya na siya. So kaya napakaganda pag ano, no? So tulad yung yung tinatawag natin during World War II, no? So yung no? So the greatest escape. The greatest escape.
So pag makalabas ka doon sa border ng nasyon na nagsakop, malayang-malaya ka na. No? So yan, panatag tayo. So halimbawa tayo na sa Kutang Tanggulan, o sa mga kampo, so panatag tayo. So dahil alam natin na mayroong bantay, no? Subalit ang pinakadakilang bantay natin ay ang ating Panginoon, no? Dahil ang gwardiya ay natutulog, ang militar na bantay ay pwedeng matulog, pwede siyang napapagod. Subalit ang ating Panginoon, walang imposible sa Kanya, walang kapaguran sa Kanya. No? Kaya malayang malaya po tayo. No? So dito naman sa Kanyang ginaway aking ihahayag. So mga kaibigan, dito po ay nung unang panahon, pag tayo ay may alam, parang tinatago natin. Subalit sa ngayong panahon dapat i-share natin, no? 'Di ba sa YouTube also na, no? Ba sira yung ating electric fan, no? Tinuturuan tayo kung paano sa pagitan ng YouTube. Sa driving naman ganun din. Tapos sa mga kung ano pa man, basta halos lahat, no? Sa construction, sa pagluto, sa pagpaganda ng sarili, sa pag-beautify ng isang place, no? So doon na. So kaya sa ating mga kaibigan, mayroong isang testimony, no? Ibig sabihin, wag tayo maghiya na magkaroon tayo ng tinatawag na patutuo, no? So may isang tao na nagpatutuo. So ngayon sa kanyang patutuo, ganito po ang nangyari sa kanya, no? Sabi niya, na-diagnose siya sa heart center ng payo sa kanya ay operasyon. Operahan siya ngayon, no? So, siyempre nag-isip-isip siya. So, ngayon sa kanyang kalagayan, ngayon, nagkataon na nakausap niya yung isang religious leader. Siya yung gishiran siya na dapat forgive and forget. Kasi pag hindi natin ihayag ang ating kasalanan, hindi tayo gagaling o kaya hindi tayo unlad. No? So, ngayon, gishiran niya, ano niya ngayon, no? Sabi niya na galit siya sa isang tao at hindi niya pa napatawad. So, biro mo yan mga kapatid, no? Mga kaibigan. Yung galit niya sa isang tao na yon ay isang dahilan upang operahan siya, nagkaroon siya ng sakit sa puso. So, dahil sa kanilang pag-uusap, pinalwalagan siya sa moral na gabay na sabi niya, forgive and forget. Dahil kung hindi ka magpatawad, ikaw ay talo. Dahil si Lord mismo nag-sacrifice para sa atin at pinatawad tayo sa ating kasalanan ginawa na hindi basta-basta, no? Na hindi natin mabayaran ang ating kasalanan. Subalit binayaran ni Lord. Kaya forgive and forget. No? Pag mag-forgive tayo, ang pagpapala ay sa atin. No? So, di ba maganda pag ang pagpapala ay nasa atin? No? So, forgive and forget. So, ngayon, napatawad niya ngayon yung taong sinaktan yung kanyang puso. Pinatawad niya ngayon. Sabi niya, sige, patawarin ko na. No? So, nag-decide siya na forgive. No? Dito mga kaibigan, unconditional forgiveness. Kung ang Japan ay sumuko sa Allied Forces na tinatawag natin unconditional surrender, dito naman sa atin mga kaibigan, unconditional forgiveness. So ano man ang nangyari, forgive. Hindi pwede sabihin natin na pinapatawad kita, papatawarin kita kung. So yan, no? So napakaganda pag tayo ay magpatawad agad, forgive and forget. Dahil pag hindi tayo magpatawad, apektado yung ating pagtulog. So pag apektado yung ating tulog, mahirap. Another one, apektado yung ating gana sa pagkain. Pag hindi tayo nagpatawad, subalit pag nagpatawad po tayo, masaya ang ating puso, masarap ang ating tulog, masarap ang ating gana sa pagkain, at the blessings of God will be ours pag tayo magpatawad. No? So, bakit hindi tayo magpatawad kung mayroong nagkasala sa atin? Ha? So, wag naman. Ha? So, yan. So, mayroong sinasabi, itaga mo sa bato. Hindi kita pwedeng patawarin. Subalit, mga kapatid. Ha? So, pwede mangyari yan. Subalit, mga kaibigan, pag sa atin nagkataon, patawad tayo. Mayroong isang samahan na forgive all persons who hurt you within 3 minutes, no?
So, biro mo yung samahan na yun, no? Sabi nila, dapat mapatawad mo kung sino man na galit ka within 3 minutes, dapat mapatawad mo. Di ba napakaganda pa gano'n, no? So, kwan siya, no? Pwede nating patawarin ang ating kapwa within 3 minutes, no? At saka mayroon namang isang tao na kwan makibigan, no? Na dito siya kwan. Sumakay siya sa plane. Ngayon, pag malapit na siya sa kanyang designated seats, ay pinagalitan siya ng isang tao. Grabe ang galit sa kanya, no? So, nagmumura pa, no? Basta grabe ang galit. Alam mo ba na ang ginawa niya ay tumahimik siya? So, doon sa kanyang panahimik, ibig sabihin, inunawa niya yung tao na galit sa kanya. At dahil inunawa niya yung tao na galit sa kanya, yung puso ng tao na yun na galit ay naging maginhawa ang kanyang puso, naging maginhawa ang kanyang isip, then naibulalas niya. No? Ibig sabihin, napalabas niya ang siyang niya sama ng loob. At alam niyo, pag full stop ng eroplano, nagtawad yung tao na yun. Sabi niya, sorry, napagalitan kita. Sabi niya, hindi, kanina napatawad na po kita, naunawaan kita. So yan, siyempre naging magkaibigan yung dalawa, no? Dahil inunawa siya, naging blessing siya, di ba? No? Kaya mga kaibigan, no? So, sikapin natin na unawain ang ating kapwa, no? Alalahanin natin so isipin natin ang what is right, no? Anong tama? Ano kayong tama? Pag ganun ba, patulan ko itong nagalit sa akin, maaaring magsuntukan kami. Maaring magawa namin ang hindi dapat. Maaring gagawin namin ang mga kung ano-ano. Baka may mangyari na hindi dapat mangyari. Subalit pag pinatawad mo kaagad, silent night tayo. No? Alalahanin natin. No? Be quick to listen. No? So pakinggan lang po natin mga kaibigan. Pakinggan lang po natin kung anong sinasabi. Then, slow to speak, slow to anger. Yan, di ba? Napakaganda mga kaibigan, ha? Quick to listen. Ibig sabihin, pag-igihan natin ang pakikinig. Makinig tayong mabuti. Pakinggan natin siya kahit nagalit siya. Then after that, tapos nakalagay, slow to speak. At kung pwede, huwag tayong magsalita. Dahil mga kaibigan, titingnan natin ang ating body structure na dalawang ating tainga, subalit isa lang ang ating bunganga. So, ibig sabihin na maraming beses, okay, maraming time, more time tayong makinig sa magsalita. Tapos, nakalagay din, slow to anger. Yan, di ba? So, ibig sabihin na hindi tayo magagalit. Ha? Kaya, yan, napakaganda. So, mga kaibigan, tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pagpapala, O Lord. Lord, tulungan mo kami ng iyong salita ay aming ma-share sa kapwa namin, na manatili sa aming puso at damdamin, at tulungan mo kami, Panginoon, na aming magawa ang ayon sa iyong kagustuhan. Maraming salamat, O Lord, sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Dinadaling po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas.